Hello guys, good morning. So ayun na nga, ito nga yung bumubungad sa akin pagpasok ko sa trabaho. At isa nga po pala akong delivery rider kung sa mga hindi nakakaalam. So ayun na nga, magde-deliver tayo ngayon. At ang oras ngayon na nag-start tayo na mag-deliver at umalis tayo sa hub ay 9:45 a.m. So nag-start ako mag-deliver ng 9:45 a.m. At hindi ko lang alam kung anong oras tayo matatapos, pero konti lang naman yung parcel na dala-dala natin. At buti na nga lang ay umaraw na ngayon, dahil nga kung hindi pa araw ngayon ay hindi nga tayo makakapag-video at makakapag-vlog. So wala tayong ipopost. Patay tayo niyan. So ayun na nga, samahan niyo ako at sasama ko kayo sa pagde-deliver ko ngayong araw, dahil nga sinipag nga tayong mag-video. At ayun na nga, lagi ako nagdadasal at nag-iingat mag-drive, dahil nga hindi naman biro at hindi talaga madali ang mag-deliver. So, sa mga hindi nakakaalam, mahirap-hirap din ang mga pag-deliver na yan, dahil nga kita nyo naman yung mga sasakyan na dumadaan, sobrang delikado talaga. At dumating na nga tayo dito sa first stop natin, dyan sa building na yan. At swerte ko nga at yung tao ay nasa labas lang, kaya naman madali kong naibigay ang ating parcel. At pagkatapos nga nun ay larga na naman ang inday nyo. So ayun nga, dahil nga sobrang init at sobrang panahon ngayon ay maganda, makapag-deliver tayo ng maayos at mabilis. Kapag umuulan kasi mahirap talagang mag-deliver. So ayun na nga, second stop. Dito nga ako natagalan dahil nga walang tao. So kapag kaganyan na walang tao at alam ko naman yung address talaga ng customer, so iniiwan ko na lang yan dyan sa labas kung saan safe. So safe naman siya, kaya naman iniwanan ko na lang. So kaysa tayin natin, baka mamayang gabi pa dumating yung customer, sayang ang oras. Kaya naman ayun na, nung matapos ko na nga ay dire-diretso na nga din ako dyan at pumunta na nga ako sa iba pang pagdideliveran natin. At hindi lang naman isang village lang ang pagdideliveran natin. At natuwa nga ako dyan sa customer dito kahit na matagal siya, dahil nga lolo na rin siya. At binigyan nga tayo ng tip na 10 piso, kaya naman may pang soft drinks na tayo. Dadagdagan na lang natin ng 5 piso pang soft drinks na. Kaya naman, ganun talaga, enjoy lang talaga ang pagdi-deliver, pero kung hindi mo i-enjoyin, isasabay mo yung init ng ulo, so wala talaga mangyayari. Kaya naman, ini-enjoy ko na lang talaga yung pagdi-deliver. At marami nga nagtatanong, maraming nagsasabi na bakit daw pagdi-deliver ang pinili ko, dahil nga kababae ko daw tao, dapat daw ibang trabaho, pero mas okay sa akin yung pagde-deliver, dahil nga hawak ko yung oras ko at palagi kong hawak tong cellphone ko. Kaya naman kapag may mga importante akong bagay na hinihintay, so hindi ako nahihirapan na sagutin kung may tumawag man na importante or mag-chat man, mag-text man. Kasi nga hawak ko palagi ang cellphone. At ang pagiging rider ay hindi madali at hindi biro. So kala ng iba madali, pero ayan na nga. So nung natapos na ako nag-deliver ay huminto nga lang ako saglit dyan sa tindahan at bumili nga lang tayo ng soft drinks, dahil nga na talaga ako, dahil nga yung mga punto na yan ay mainit na nga at hindi na nga nag-uulan. So sobrang parang nanibago ako, dahil nga past few days nga nagde-deliver tayo ng palaging basa dahil nga nauulanan tayo. So nanibago lang talaga ako at 5 minutes na ring pahinga. So, okay na yan hanggang mamaya, hanggang pagtapos ng pagde-deliver natin. At pinaspasan ko na nga rin yan. At pagkatapos ko nga uminom dyan ay sabakay na ako agad sa aking motor at naglarga na nga ulit. At ayun na nga, hinarang nga ako dyan ng guard ng subdivision, dahil nga kailangan mo nga magbigay ng 10 piso dyan kapag nag-deliver ka. Kaso yung pinag-deliveran ko is officer, at ayaw nga niyang maniwalang officer, at nakasulat nga dun sa board yung pangalan. Kaya nga sabi ko, ayun nga yung pangalan ng customer. Kaya naman nandito na tayo sa isang subdivision pa na pinagdi-deliveran ko. So, sa pagdi-deliver, sa pagdi-deliver rider, hindi lang naman isang area ang pagdi-deliveran mo. Tuwan-tuwa nga ako dyan, dahil nga nagbigay na naman ng tip si kuya ng 20 pesos. At yung 5 piso nga ibibigay natin kay tatay sa guard dito sa subdivision na to, dahil nga mabait yung guard na pinagbabantay dito. At hindi talaga ako nanghihinayang na
bigyan siya kasi nga mabait siya. At ayan nga si tatay. So, palagi niya akong binibiro dyan. So, may tinanong nga sa akin si tatay dyan na hindi ko alam, John Paul daw yung pangalan. Nagdi-deliver din daw siya dyan. Pero parang hindi ko naman siya kilala. So, sabi ko kay tatay na hindi ko kilala yung tay. Kaya naman, agad-agad na rin akong umalis at tinawanan ko na nga lang din siya dyan. Kaya naman nagpaalam na ako sa kanya at sabi ko, sige, magdi-deliver na ako. At may nakalimutan nga rin akong deliveran dyan sa highway. Kaya naman, kinailangan ko talagang bumalik para hanapin yung auto shop na to. Ayan. Buti na nakita ko siya agad at natandaan ko siya agad. At pinapasok nga ako dyan ng may-ari dahil nga, ewan ko ba, tinatamad yatang tumayo at kunin yung parcel. Kaya naman, ako na lang yung pumasok. Nila ko muna yung motor at pumasok ako dyan. Kala ko nga kakagatin ako ng aso pero hindi naman. So, good morning sila kuya dyan. Mabait naman sila. Kailangan mo lang talaga maging mabait sa mga customer para naman pakitunguhan ka nila ng maayos dahil nga kung magsusuplada ka, ikapahamak mo rin naman yun. So, ayun na nga, tumawid na nga ako dyan sa kalsada. So, ingat-ingat lang din mag-drive. Hindi talaga biro ang pagdadrive. Kailangan mo rin talaga ng dasal, ingat, at tibay ng loob para makakapag-deliver ka ng maayos at ligtas. So, ayun na nga, binaybay ko na nga yung highway namin dyan. At papunta na nga din ako sa isang destination ko pa sa trabaho naman ng asawa ko to. Ayan. Yung may-ari ng supermarket na yan ang diniliberan ko, so binigay ko na lang sa guard. So ayun na nga, sumakay na ako ulit ng motor at in-start ko na nga ulit dyan at nagbiyahe-biyahe na nga tayo at ini-enjoy ko na nga lang talaga yung panahon dyan. Kumakanta-kanta na lang ako, tumatawa-tawa na lang para naman malibang-libang din ako kaysa naman na sabayan mo ng init ng ulo yung init ng panahon, di ba? So, ayun na nga, dumating na nga tayo dito sa ating next stop. Ayan, ito lang naman talaga yung matagal sa pagra-rider, yung pagtawag sa customer at yung paglapit ng customer sa gate kung matagal. Yan lang naman yung kinakatagalan dyan. Pero sa totoo lang, mabilis lang talaga yan kapag kabisado mo na lahat ng address na pinagdideliveran mo at hindi ka na nangangapa. So, ayun na nga, sumakay na nga tayo ng motor at ito na nga yung next stop natin. Dito nga talaga ako hiningal at napagod dahil nga second floor pa nga talaga tong parcel na to at dalawa yung parcel niya. Ayan, bit ko talaga. At hindi ko na naman videoan yung pagbigay ko sa customer dahil nga nahiya nga ako dahil nga nasa labas yung tao. Kaya naman kita nyo naman sa mukha ko yung sobrang pagod na dyan at sa sobrang pagmamadali nga ay naiwanan ko pa tong cellphone ko. Kaya naman binitbit ko ulit at pagbaba ko nga dyan, kitang-kita nyo naman yung hingal ko dyan at napainom talaga ako ng tubig dahil nga sobrang napagod talaga ako sa pag-akyat sa second floor. At pagkatapos ko nga dyan ay fast forward na nga, last parcel na deliver ito. Ayan, tuwan-tuwa na nga ako dyan dahil nga isang deliver na lang at matatapos na nga tayo mag-deliver dyan. So, ayun, tagalan nga rin ako dyan dahil nga yung customer ayaw pa rin lumabas. Hindi yata ako naririnig. At sa second door pa pala siya. Kaya naman pinasok ko na lang dahil nga sabi ng isang customer na pasukin ko na lang daw. Pa lang ngayon, simula nga tayo mag-deliver ay 9:45, so wala pang isang oras tapos na natin ang ating delivery. Naan tayo sa palengke para bumili na ulam dahil alas 12 ang break time ng aking asawa. Kaya naman bibili tayo ng ulam pero wala namang ulam sa bahay. Pero naman, nadagdagan lang natin. At ito na nga, fast forward nga, nandito na ako sa bahay. Hindi ko na na-videoan yung pagbili ko sa palengke dahil nga mabilisan nga lang. Bumili nga ako dyan ng baboy na may taba, sibuyas, bawang at talong. Sobrang mahal ng talong, grabe. 65 pesos, 2 piraso. So, ayun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!